Sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Kolosas, Kabanata 1. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at ang kapatid nating si Timoteo, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo, na nangasa Kolosas. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Nagpapasalamat kami sa Diyos, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, nang mabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo. Gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutuhan kay Epapras, na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Kristo, sa ganang atin, na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya, at siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan, at kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo,
at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal, na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan, upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao, na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan.